Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ng hindi pagbaba ng presyo ng harina sa bansa. Ito'y dahil patuloy umano ang pagbaba ng presyo ng trigo sa international market. Samantala, inihayag ng Department of Trade and Industry o DTI na naging maayos naman ang presyuhan ng school supplies sa pagbubukas ng klase. Si George Bandola ang ating tagapagbalita. Posibleng sumabit sa Consumer Welfare Act ang dalawang flour millers sa bansa dahil sa pagtangging magbaba ng presyo ng harina. Ayon sa DTI Consumer Protection Group, nasa National Bureau of Investigation of Justice ang investigasyon sa mga ito. Patuloy kasing bumababa ang presyo ng trigo sa international market simula noon pang 2011. Kaya nakakapagtakang hindi nagbabawas ng presyo ang mga local flour millers na siyang ipinapasa sa mga local bakers. So, nag-start na kami mag-imbestiga at ask them baka kayo yung nagsasabuatan at hindi kayo nagbabago ng presyo. And to support that statement, nakadalawang sulat na kan DTI sa lahat ng millers at lahat ng bakers. And we gave them the data and we request to review their prices and to bring down the prices. Simula 2011, bumaba na raw ang presyo ng trigo o wheat ng 63.19%. Subalit ang presyo ng harina nasa 850 hanggang 940 pesos pa kada isang sako o 25 kilos. Ang noodles nasa 630 hanggang 710 pa, habang ang tinapay nasa 3650 hanggang 5950 pesos pa. Hindi tama ito ayon sa DTI. Sa kanilang monitoring at kwentada kasi, dapat na mababa na ang presyo ng harina na ginagamit sa paggawa ng mga noodles at tinapay. Ang Class 1 na harina dapat 732 pesos hanggang 825 na lang kada sako. Ang Class 2 dapat nasa 800 to 845, habang ang noodles dapat na mas mababa na ngayon ng 25 centimos hanggang 34 centavos. Gayon na rin ang tinapay na dapat mas mura na ng 50 centimos hanggang 150 kada 450 grams, at ang Pinoy pandesal dapat na mas mura na ng 50 centimos ngayon. Pero ayon kay Dimagiba, tumatanggi ang mga flour millers na babaan ang kanilang presyo. Sa katunayan, nakakadalawang sulat na ang DTI sa mga ito, subalit binabaliwala rin. Hiniling na rin ng DTI sa Bureau of Customs na bigyan sila ng import documents ng 16 na flour millers. Samantala, sa pagbubukas ng klase, tama naman daw sa presyo ang mga sumailalim sa monitoring ng school supplies. Maliban sa Cebu na nagpapatubad ng state of calamity, kaya ipinapairal doon ang price freeze for 60 days. Monitored prices of school supplies are within the gabay sa presyo ng school supplies. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.